What's up mga kaaral? Welcome back again to our channel. Naranasan mo na ba na may katabi ka sa classroom na biglang naglagay ng lapis sa gitna ng desk nyo tapos sinabi, bawal lumagpas ang siko mo rito, akin tong side na to. Nakakainis at nakakalito, di ba? Sa totoong buhay, hindi lang sa desk nangyayari yan. Nangyayari yan sa pagitan ng mga buong bansa. Sa Araling Panlipunan 10, ating bubusiin ito. At sa araling ito, meron tayong mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga isyong may kinalaman sa tunggalian sa hangganan ng teritoryo o border conflicts. Pangalawa, natatalakay ang mga dahilan ng mga tunggalian sa hangganan ng teritoryo. Pangatlo, nasusuri ang sanhi at bunga ng pagkakaroon ng isyong teritorial sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at B, internasyonal na pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Pang-apat, natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliraning dulot ng tunggalian sa hangganan ng teritoryo sa pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Border conflict, tunggalian sa hangganan. Ang border conflict o tunggalian sa hangganan ay ang di pagkakasundo, tensyon o armed dispute sa pagitan ng dalawa o higit pang magkakapitbahay na bansa o estado hinggil sa pagmamay-ari, limitasyon at eksaktong linya ng hangganan ng kani-kanilang teritoryo. Maari itong mangyari sa hangganang lupa, terrestrial, karagatan, maritime, o himpapawid, airspace. Bago mag-away ang mga bansa, alamin muna natin, paano ba ginagawa o itinatakda ang hangganan ng isang teritoryo? May 4 na pangunahing uri tayo. Geometric na hangganan, geometric boundary. Ito ay ang uri ng hangganan na gumagamit ng mga imaginary lines sa mapa tulad ng latitude at longitude. Halimbawa, ang 17th parallel north na naghati sa North at South Vietnam noong Vietnam War at ang 38th parallel north na naghahati sa North Korea at South Korea hanggang ngayon. Pisikal na hangganan, physical boundary. Ginagamit dito ang pisikal na anyo ng lupa o tubig o iba pang natural na katangian ng kapaligiran. Halimbawa, ang Rio Grande, ilog na naghahati sa US at Mexico, ang Andes Mountains, naghahati sa Chile, Argentina, Ecuador at Brazil, at ang Ural Mountains, naghahati sa teritoryo ng Asya at Europa. Kultural na hangganan, cultural boundary. Ito ay nakabatay sa katangiang kultural ng isang lugar tulad ng wika, rehiyon o pangkat etniko. Halimbawa, ang mapa ng Estados Unidos mula kay Clark Whistler na nagpapakita ng katangiang kultural at teritoryo ng mga Native American tribes. Political na hangganan, political boundary. Ito ay ang uri ng hangganan na nagpapakita ng limitasyon sa teritoryo ng isang estado. Karaniwan, ito ay invisible o hindi nakikitang guhit sa lupa, ngunit may batayang legal o kasunduan sa pagitan ng mga gobyerno. Halimbawa, ang mga kasunduan sa ilalim ng international law tulad ng UNCLOS, Exclusive Economic Zone o EEZ, at mga bilateral treaties ng mga bansa. Ano naman ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng border conflicts o tunggalian sa hangganan? Pagnanais sa likas na yaman, resource competition. Sa panahon ng globalisasyon, mabilis ang produksyon, kaya mas kailangan ng bansa ang langis, minerals at aquatic resources. Estratehikong lokasyon para sa kalakalan. Ang mga lugar na malapit sa daanan ng mga barko, shipping routes, ay pinag-aagawan dahil sa pangkabuhayang pakinabang sa ilalim ng globalisasyon. Maling interpretasyon ng kasunduan. May mga lumang mapa o kasunduang politikal na hindi malinaw ang batayang legal kaya nagkakaroon ng magkakaibang paliwanag ang magkabilang bansa. Nasyonalismo at politika, paggamit ng usaping teritoryo ng mga pinuno upang makuha ang suporta ng kanilang mamamayan. Ngayon, alin-alin ang mga bunga at implikasyon ng mga tunggaliang ito sa ating ekonomiya, pakikipag-ugnayan at pamumuhay. Bunga sa ekonomiya ng bansa at globalisasyon, epekto sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga giyera o tensyon sa border ay nakakaabala sa palitan ng produkto at serbisyo sa ilalim ng globalisasyon. Kapag naharang ang shipping routes, tumataas ang pamasahe ng barko at ang presyo ng imported goods. Pagkaantala ng investments.
Natatakot ang mga dayuhang mamumuhunan, foreign investors, na magpasok ng puhunan sa mga bansang may aktibong giyera o tensyon sa hangganan. Apektadong sektor ng paggawa. Ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, pangingisda at logistics ay nawawalan ng tiyak na kita kapag sarado o mapanganib ang mga hangganan. B. Pungga sa internasyonal na pakikipag-ugnayan diplomasya. Pagtaas ng tensyong militar. Napipilitan ang mga estado na maglaan ng mas malaking budget sa pambansang depensa, militarization, sa halip na sa edukasyon o kalusugan. Pagbuo ng mga alyansa. Nagiging dahilan ito upang bumuo ng mga diplomatikong kasunduan o pang-ekonomiyang blok ang mga bansa para protektahan ang kanilang teritoryo. C. Implikasyon sa pamumuhay ng mga mamamayan. Pilipinas context. Presyo ng bilihin, inflasyon. Dahil sa apektadong supply chain at mga limitasyon sa pangingisda o importasyon, tumataas ang presyo ng pagkain at langis. Displacement at issue ng refugees. Sa mga matitinding border conflict, libu-libong mamamayan ang nawawalan ng tirahan at napipilitang lumikas. Kaya mga kaaral, ang mga linyang nakikita natin sa mapa ay hindi lang simpleng iginuhit. Ito ay may malaking epekto sa kalakalan, trabaho at sa pang-araw-araw na presyo ng bilihin na binibili natin sa palengke. Ano ang masasabi nyo sa ating aralin ngayon? Anong uri ng hangganan ang pinakamadaling tandaan para sa inyo? I-comment ang sagot sa ibaba. Don't forget to like, share at i-forward to sa inyong mga classmates para sabay-sabay kayong maging A+ sa Araling Panlipunan. Maging mulat, maging matatag, para sa bayan.